Hello mga viewers, at dito na naman tayo sa Bini Horror Story. So meron tayong bagong letter sender at ito ay si Miss Krisa from Quezon City. So, familiar ba kayo sa story ng regarding sa mga kababalaghan sa Baguio? Or sino ba yung mga nakapag-Baguio na dyan at nakapag-rent ng trashin or nakapag-rent ng apartment or hotel na nakakita ng multo or nakaramdam ng kakaiba. Kasi kung may ganito na kayo experience, makaka-relate kayo sa letter sender natin ngayon. So, ang kwento ni Miss Krisa, nag-decide siya mag-Baguio because gusto niya mag-unwin. At ang nakakaano dito, hindi niya talaga planado na mag-Baguio dahil sa LU talaga or La Union talaga ang gusto niyang puntahan. Pero sige, at simulan na natin ang istorya para malaman na rin natin kung ano talaga ang nangyari sa kanya sa Baguio. So guys, kung hindi ka pa followers ng page ko or ng program na ito, mag-follow ka na ngayon para naman updated ka sa lahat ng video at kwentong kababalaghan. At ready ka na bang matakot sa dilim? Naligaw sa Baguio. Hello, Miss Bini. Tawagin mo na lang ako, Krisa. Noon pa nung college ako, certified DIY traveler ako. Siguro dahil na rin sa pagiging introvert ko, kaya mas sanay ako mag-isa. Sa katahimikan ko kasi, nahanap ko ang comfort zone ko. Lalo na kapag nagsusulat ako ng mga kanta o tula. Pero ang katahimikan, madalas kong hanapin, tila naging meet siya para makaranas ako ng isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan kahit kailan. Galing ako sa isang masakit na breakup. Long distance kami ng boyfriend ko. Kaya kahit paano ay sanay akong wala siya. Pero masakit pa rin talaga. Kaya parang makapag-unwin ako, mag-decide ako mag-travel gamit ang sahod ko sa part-time job ko sa online. Nag-book ako ng 3 days and 2 nights sa tour sa LU or La Union sa isang kaibigan kong organizer. Eksakto ang dating ko sa meet-up point sa Centris, Quezon City. Pero doon pa lang, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Tumawag ang organizer kong kaibigan. Kansilado daw ang La Union namin. Dahil nag-back out daw ang ibang joiners. Tanging option ko lang para hindi masayang ang binayad ko. Since i-refund naman, kaso yun nga lang, hindi naman buo na ibibigay yung binayad mo. Kaya sayang, di ba? Kaya ang sabi niya, sumama ka na lang sa Baguio, tour namin. Mamaya aalis na kami. At pumayag naman ako. Yun nga lang, wala akong dalang damit na panglamig, puro pang summer outfit ang nasa bag ko dahil nga March pa lang nun. Pero dahil gusto ko lang talagang makalayo, pumayag na ako sa sinabi ng kaibigan ko. So ayun na nga po, 12:00 ng hating gabi nang umalis kami sa meet-up sa Centris. Dahil solo joiner ako at ang iba ay magkakasama, magkakaibigan at magkakapamilya, sa tabi po ako ng driver nakaupo. Diba? Nakaka-relax kayo yun at saka bagay na bagay sa mga solo joiner yung pwesto na yun. Tahimik ang buong biyahe. Naging ugong lang naman ng makina at malamig na hangin ang kasama ko. Hanggang sa makarating kami sa Lion's Head sa Baguio. At pumunta rin kami sa Strawberry Farm para mag-almusal. Lumipas ang buong araw, masaya naman at nahanap ang mga bagong kaibigan na kumuha ng picture sa akin. Kasi nga solo traveler, so kailangan makipagkaibigan para may mag-picture sa'yo. Pero nung dumating ang gabi, doon na nagsimulang magbago ang lahat. Dinala kami sa aming tutuluyan. Isang condotel style na transient house
malapit sa Hotel 45. Dahil solo joiner, solo ko rin ang kwarto. Maganda ang unit, minimalist ang interior, may malambot na double bed at may veranda na overlooking sa city lights ng Baguio City. Napakasarap magkape roon habang dinadama ang ginaw ng Baguio. Pagkapasok ko sa kwarto, nagpalit agad ako ng damit at nag-hotbath ako. Kasi nga, syempre, ang pollution sa Baguio. Sa sobrang pagod, mabilis akong dinalaw ng antok. Pero sa gitna ng aking pagtulog, nanaginip ako, isang lalaking nakatayo sa dilim, dito mismo sa loob ng kwarto. Malino ang boses, malamig at tila bumubulong sa mismong tenga ko. At ito ang sabi niya, handa kitang samahan pag mag-isa ka. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako para sa'yo. So yun nga po yung sinabi niya. Hello mga bini, at dito na nagtatapos ang part 1 ng ating kwento na naligaw sa Baguio. Kung gusto nyo pang makinig sa part 2, stay tuned and then follow our page at Bini Cafe. Good night guys!